Puro pasa, basag ang panga, tanggal ang mga ngipin, pitpit ang mga kuko at may mga buto ng sili sa masilang bahagi ng kanyang katawan. Yan ang masakit na sinapit ng 19 years old na BS Maritime student ng Philippine Nautical and Technological College sa kamay ng mga taong tinuring niyang mga kaibigan. Samahan niyo po akong talakayin ng isa sa mga karumal-dumal na krimen na mainit na pinag-uusapan ngayon sa ating bansa. Ay po ang isang maritime student na hinihinalang biktima ng hazing. Tukoy na ang kasalukuyang may-ari ng sasakyan na ito. Pinaghahanap pa ang mga suspect. Tingin ng pulisya, may iba pang sumalang sa initiation rights. March 1, 2026 ng alas 2:11 ng hapon nang dumating sa General Trias Medical Center ang isang silver Mitsubishi Mirage. Mula doon ay bumaba ang tatlong kalalakihan at agad na tinawag ng mga ito ang atensyon ng mga hospital staff. Maya-maya pa, sa tulong ng mga medical personnel ng hospital, ay pinagtulungan nilang ilabas sa sasakyan ng isang lalaki at inihiga sa stretcher. Sinubukan pang i-revive ng mga staff ang biktima habang pinapasok sa emergency room. Nang maibaba ang biktima ay aalis na sana ang tatlong kalalakihan, subalit nagawa silang mapigilan ng security guard. Ayon sa kanilang binigay na detalye sa information desk, ang lalaki umano na kanilang dinala ay biktima ng isang hit and run accident. Sinabi pa nila na wala silang kinalaman sa nangyari dito dahil sa mga concerned citizens lamang sila na nagmagandang loob para tulungan ang biktima at dalhin ito sa pagamutan. At dahil nga abala sa ginagawang pag-revive sa pasyente, ay nawala ang atensyon ng lahat sa tatlong kalalakihan na nagawang umalis sa ospital at iniwan ng lalaki sa kritikal na kalagayan. Ni hindi nag-iwan ng tatlo ng kanilang pangalan at contact number. Kalaunan ay diniklara ng emergency doctors ng General Trias Medical Center na dead on arrival ang biktima. Sa ginawa nilang pagsusuri sa katawan ay una na nila itong nakitaan ng malalaking pasa sa kanyang katawan, lalo na sa likuran ng kanyang mga hita. Maliban dito, napansin din ng mga doktor na basag ang panga ng biktima at natanggal ang ilang ngipin nito. Ang nakakagulat pa ay may nakita silang mga buto ng sili sa masilang bahagi ng katawan ng lalaki. Maliwanag na ang injuries nito ay hindi tumutugma sa pasyente na biktima ng hit and run accident. Dahil dito ay agad silang tumawag ng mga pulis. Noong unang pagkakakilanlan ng biktima ay naging palaisipan sa mga investigador dahil sa walang iniwang impormasyon ng mga lalaking nagdala sa kanya sa ospital. Hanggang sa sumapit ang gabi ng parehong araw. Bago sumapit ang alas 10 ng gabi ay may dumating ng mga tao sa ospital at nais ng mga ito na makita ang katawan. At dito nga positibo nilang kinilala ang biktima na ang 19 years old BS Maritime student na si Mark Kenneth Alcedo. October 16 taong 2006, nang isilang ng mag-asawang Alcedo ang kanilang bunsong anak na lalaki na si Kenneth. Nag-iisa lamang itong lalaki kaya naman labis ang kaligayahang idinulot nito sa kanila. Dahil nga bunso ay mahal ng lahat si Kenneth lalo na ng kanyang ina at ama. Labis nila itong inispoiled at hindi magawang padapuan ng langaw at lamok. Dahilan kaya naman lumaki si Kenneth na may kakulitan at katigasan ng ulo. Bagamat lumaki din naman ito na malambing at mapagmahal na anak. Nang makapagtapos ng high school sa Philippine Christian Senior High School sa Dasmariñas, ay nag-enroll si Kenneth sa Philippine Nautical and Technological College sa Dasmariñas City, Cavite at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Maritime Transportation. Isa pa sa magandang ugali ni Kenneth ay ang pagiging masiyahin nito at palakaibigan. Sa unang taon nito sa kolehiyo ay marami agad itong nakilala sa campus. Kabilang na dito ang grupo ng mga kalalakihan na inakala niyang magiging tunay na mga kaibigan. Subalit siya rin palang mga taong magdadala sa kanya sa hukay at maagang puputol ng kanyang mga pangarap. February 28, 2026 ay napansin na ng mga magulang ni Kenneth na may kakaiba sa kinikilos nito. Hindi ito mapakali at malimit itong umiihi sa tansya ng kanyang ina ay pumupunta ito ng banyo every 15 minutes at wala itong ginagawa kundi uminom ng tubig. March 1, 2026 ng umaga ay nagpaalam ito sa ina na a-attend ng gaganaping team building o outing kasama ng mga classmates nito. Kaya naman pinayagan ito ng mga magulang.
Bagamat nagtataka sila dahil dati naman sa tuwing magkakaroon ng team building o activity sa school, 2 araw bago ang event ay nagpapaalam na ang kanilang bunso. Subalit iba ng araw na iyon dahil paalis na ito nang magsabi sa mga magulang kung saan siya pupunta. Pag-alis ng bahay ni Kenneth ng araw na iyon ay hindi na ito nakauwi pa. Mas nag-alala pa ang kanyang magulang nang magsimula ng dumilim ang paligid subalit hindi pa rin umuuwi ang binata. Nagdesisyon sila na hintayin ang pag-uwi nito. Iniisip nila na marahil nag-enjoy ang mga ito sa kanilang outing kaya naman ginabi na ng uwi. Habang naghihintay sa pag-uwi ng kanilang anak ay isang chain message o text brigade ang natanggap nila kung saan sinasabi sa nasabing send to Manny na mensahe na kung sino man ang nakakakilala sa mga magulang ni Kenneth Alcedo ay pakisabi sa mga magulang niya na isinugod siya sa ospital. Dito na nagpanik ang pamilya. Wala silang inaksayang oras at agad na nagtungo sa ospital na tinukoy sa mensahe. Pagdating nila doon ay sa punerarya na nila nadatnan ang wala ng buhay na katawan ng kanilang bunso. Masakit pa ay wala itong saplot sa katawan at kitang-kita mo ang mga pasa at bugbog nito sa kanyang katawan. Ano ang nangyari kay Kenneth Alcedo at sino kaya ang mga salarin? Dahil sa pangyayari, una nang nagkaroon ng hinala ang mga kapulisan na ito ay may kinalaman sa hazing o ginagawang initiation rites ng mga grupo ng fraternity sa Cavite. Dahil dito ay agad silang nagsagawa ng investigasyon. Sa kuha ng CCTV camera sa emergency entrance ng General Trias Medical Center ay nakuhaan ng malinaw ang plate number ng silver na Mitsubishi Mirage na naghatid sa biktima sa ospital. Ang plate number ay NAV 9489. Dito nagsimula ang mga investigador at agad silang nakapag-coordinate sa tanggapan ng Land Transportation Office sa Cavite upang matukoy ang rehistradong may-ari ng nasabing sasakyan. Layunin ng hakbang na ito na matunto ng driver at ang iba pang sakay ng Mitsubishi Mirage na naghatid sa biktima. March 2, 2026 kinabukasan ay natunto ng mga investigador ang may-ari ng sasakyan. Subalit, ayon dito ay ibinenta niya ang sasakyan sa second owner na taga Dasmariñas, Cavite. Muli nilang pinuntahan ang second owner ng sasakyan na nagturo naman sa kanila sa pangatlong may-ari. Sa pagkakataong ito, ayon sa pangatlong may-ari ay kanya nga ang Mitsubishi Mirage na nakuhaan ng CCTV. Ayon din sa kanya, ang lalaki na nagmamaneho ng sasakyan ay ang kanyang kapatid na noong mga oras na iyon ay hindi pa umuuwi sa kanilang bahay. Sa parehong araw din ay natunto ng mga pulis ang sasakyan na inabandona sa isang lugar sa General Trias. Sa kuha pa rin ng CCTV, nakita ang pagpasok ng nasabing sasakyan sa iskinita bago ito abandonahin ng 3 kalalakihan na nakita ding naglakad palayo sa lugar matapos nilang iwanan ng sasakyan. Nang siyasatin ng grupo ng Soko ang sasakyan, ay ilan pang mahalagang ebidensya ang kanilang nakuha doon. Kabilang na dito ang ilang mga fraternity shirts na kulay itim at mga IDs ng mga taong hinihinala nilang may kinalaman sa nangyari sa biktima. March 3, 2026, nang makatanggap ng tawag ang PNP ng General Trias mula sa pamilya ng lalaking sinasabing nagmaneho ng sasakyan nang dalhin ng biktima sa ospital. Ang driver ng sasakyan na si John Mike, isang 4th-year student ng PNTC, ay sumuko sa mga pulis. Mula sa San Pablo City, Laguna, ay dinala nila ito sa General Trias, Cavite. Nang sumuko si John Mike, ay una na itong nagbigay ng salaysay sa harap ng media nang personal itong kausapin ng mga namumuno sa lokal na pamahalaan ng General Trias. Noong una ay willing ito na magbigay ng kanyang statement at makipagtulungan sa investigasyon. Ayon din sa kanya ay handa na siyang ilahad ang buong detalye at ang mga taong may kinalaman sa pangyayari. Exact question po sa asyungan. Saan yun? Asyungan sa langka. Asyungan langka. Damuhan. Sobrang komplikado po nung daan, sir. Kaya po may chili yung ano po, yung hari niya po, sir. Kasi yun ang sinasabi nila na para magbababuhayan, lagyan ng sili kasi ano, mapahirap. Hindi ko lang malay. Lahat dumadaan sa ganyan. Normal. Okay. Kasi pinagdaanan ko rin po. School base. School base. Kayo ba member din na alam niyo na may ganun. Alam ko. Importante ngayon at yung harapin mo.
Alam mo naman yan. Sino-sino ba involved dito? Willing ka ba? Sabihin ko sino-sino yung involved talaga dito. Ikaw, kamo nag-drive ka. Since po, parang magiging sacrificial lang po. Oo. Subalit makalipas lamang ang ilang oras ay may dalawang abogado ang dumating sa himpilan at sa pagdating ng mga ito ay nagbago ang desisyon ng lalaki. Sa pagkakataong ito ay tumanggi na ito na magbigay ng statement at makipagtulungan sa mga investigador. Binawi na rin ito ang mga nauna niya ng sinabi nang wala pa ang kanyang mga abogado. Bagamat kusang loob na sumuko ay hindi naman ito naging sapat na batayan para patuloy nilang i-detain ang lalaki. Kaya naman napilitan ng PNP na pakawalan ito. March 4, 2026 ay inilabas sa media ang resulta ng autopsy na ginawa sa katawan ng biktima. Base sa medical legal report mula sa Cavite Provincial Forensic Unit ay severe blunt force trauma to the lower extremities o matinding pinsala sa ibabang bahagi ng kanyang katawan ang ikinamatay ni Kenneth. Maliban dito ay nakitaan ng biktima ng mga malalaking pasa at sugat sa kanyang mga labi. Basag ang kanyang panga at natanggal ang ilan sa kanyang mga ngipin. May mga sugat din siya sa kanyang mga bisig, mga namuong dugo sa loob ng kanyang mga daliri, sa kamay at paa. Ganon din sa tuhod at magkabilang hita. Nang suriin ang maselang bahagi ng katawan ng biktima ay nakitaan nila ito ng ilang mga pantal at mga buto ng sili. March 5, 2026 ay napasakamay naman ng PNP ang dalawa pang neophyte na nagsabing kasama sila ni Kenneth na sumalang sa initiation rites noong March 1, 2026 at sa kanilang paglutang ay ilan pang mahalagang bagay ang nalaman ng PNP. Ayon sa kanila, kasama sila ni Kenneth Alcedo na sumalang sa initiation rites sa ilalim ng grupo ng Tau Gamma Pi sa kanilang school campus. Ang nasabing initiation ay exclusive lamang sa mga mag-aaral ng Philippine Nautical Technological College na kinabibilangan nilang 3. Ibig sabihin lahat ng kasama at member nito ay mga mag-aaral ng PNTC. Ayon sa kanila ay piniringan silang 3 bago nagsimula ang rites na tumagal ng 2 oras. Nang matapos ang ginawang initiation, ayon sa kanila ay kapansin-pansin na ang panghihina ni Kenneth na napaupo pa nga kaya naman tinulungan na ito ng mga kasama nila na maisakay sa kotse. Nang maisakay sa kotse ay nagdesisyon ng grupo na dumaan muna sa isang bahay para magpahinga. Subalit doon na tuluyang nawala ng malay ang biktima. Sinubukan pa itong i-revive ng grupo at nilagyan ng sili sa maselang bahagi ng kanyang katawan para magising ang diwa nito, subalit wala itong naging response. Kaya naman nagdesisyon na silang dalhin ito sa ospital. Sila, yung parang piniringan. At doon na nagsimula yung sinasabing initiation, nagkaroon na ng bigayan ng paddle, kung yun na yung sinasabi nila. At nagkaroon na ng physical contact. Put na to si Mark na parang nahimatay. So parang ang nangyari ay ang kwento nila, ang word nitong kabats niya ay nag-CPR pa daw yung mga ibang brothers nila kay Mark para i-revive. So ang huling salita nitong kasi pati itong isa na nagbigay ng salaysay ay pati siya nahimatay yung time na yon, pagdating nila doon sa bahay. So parang naririnig na lang niya na sabi, dali na sa ospital, dali na sa ospital. March 6, 2026, kinabukasan, sa tulong pa rin ng mga testigo, ay natunton ng mga investigador ang lugar kung saan naganap ang insidente. Sa bakating lote na ito sa Sitio Asyongan, Barangay Langkaan 1, sa Dasmariñas City, Cavite, pinaniniwala ang naganap ang krimen. Agad na tinungo ng grupo ng SOCO ang lugar para magsagawa ng masusing pagsusuri at mangalap ng mga ebidensya na maaaring gamitin sa kaso. Pag-alis ng SOCO sa crime scene ay nakakapagtaka naman na bigla na lamang nasunog ang lugar. Ayon sa mga residente ay nabigla na lamang sila nang makita na nag-aapoy na ang lugar. Hindi nila alam kung paano nagsimula ang apoy o kung may tao ba na sangkot. Ganun pa man, pinaliwanag naman ng PNP na nang mangyari ang sunog ay tapos na ang ginawang forensic investigation ng SOCO sa crime scene. Kaya naman hindi na maaapektuhan ng apoy ang mga nakalap nilang ebidensya. Before pa man nasunog yun, actually yung sunog doon
usual na ginagawa dun sa lugar na yun as part ng investigation. As to the makaka-affect sa kaso, hindi na po. Kasi before pa man nasunog yun, nagkaroon ng sunog, natapos na po yung proseso ng soko natin. At nag-start sila ng 138 at natapos sila ng 245. Successful po yung natin doon, yung processing ng soko. March 7, 2026 ay naglabas naman ng pahayag ang PNP na may 20 tao na silang kinilalang mga suspect. Ang 17 sa mga ito ay tukoy na o kilala na at nakatakda ng kasuhan sa korte para mailabas na ang warrant of arrest para sa pag-aresto. Positibo din nilang sinabi na ang 20 tao na ito ay kapwa mga mag-aaral ng Philippine Nautical and Technological College at mga members ng Triskelion o Tau Gamma Pi. Kasabay nito ay naglabas naman ng pahayag ang pamunuan ng Tau Gamma, kasabay ng kanilang pakikiramay ay nanawagan din sila na kusang loob ng sumuko ang mga sospek at panindigan ng kanilang ginawa. Ayon pa sa pamunuan ng Tau Gamma Pi Global, ay mariin nilang pinagbabawal ang hising o anumang anyo ng initiation na makakasakit. Bagamat may mga grupo naman na naninindigan na ang ginagawa nilang initiation ay bahagi na ng tradisyon. Ito ay ang Tau Gamma Pi sa ilalim ng national chapters. Kung matatandaan ay hindi ito ang unang beses na may namatay na neophyte dahil sa ginawang hazing sa ilalim ng Tau Gamma Pi Fraternity. Taong 2023 ay isang engineering student mula Adamson University ang natagpo ang wala ng buhay at nakabaon sa Cavite noon na si John Matthew Salilig. December naman ng taong 2022 ay ang 20 years old na si Ronel Baguio na tubong bataan. Taong 2014 ay ang estudyante ng De La Salle College of St. Benilde na si Gelo Servando. Taong 2012 ay ang law student ng San Veda College na si Mark Andre Marcos na naganap din sa Dasmariñas, Cavite. Taong 2015 ay ang estudyante ng Western Mindanao State University na si Anthony Javier. At taong 2007 ay estudyante naman mula sa Baguio City sa katauhan ni Chester Paulo Tapia. Lahat ng biktima ay namatay sa ginawang hazing ng Tau Gamma Pi o Triskelion Grand Fraternity. Kaya naman panawagan ng lahat ay itigil na ang hazing, itigil na ang karahasan dahil ang tunay na pagkakaisa at tunay na samahan ay hindi dapat nasusukat dahil sa tradisyon. Ilang biktima pa ba ang mamamatay dahil sa paniniwalang ang pagpalo ang basihan ng tunay na samahan? At ilang biktima pa ba ang mamamatay para tuluyan ng baguhin ng tradisyon at nakasanayan? Ang katawan ni Kenneth ay dinala na sa kanyang huling himlayan sa Paradise Garden Memorial Park sa General Trias, Cavite. Kasabay ng masakit na pamamaalam ay nangako din ng kanyang pamilya sa kanya na hindi sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang hustisya. Sabi nga ng kanyang ina, magkaubusan na ng pera. Pero ipapakulong niya lahat ng nanakit sa kanyang anak. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.